Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti at payapa kayong kalagayan ngayon. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso dito sa ating munting tahanan ng mga kwento. Sabi nila, ang tagumpay daw ay parang pag-akyat sa isang mataas na bundok. Pero paano kung sa pag-abot mo sa tuktok, saka mo lang mapapansin na naiwan mo pala sa paanan ang nag-iisang taong naging hagdan mo paakyat? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang anak na nasa kanya na ang lahat pero tila nawala ang pinakamahalaga. Handa na ba ang inyong mga puso? Simulan na natin. Basag. Iyon ang tunog ng isang mamahaling kristal na baso na bumagsak sa sahig. Ngunit walang pumansin. Walang tumigil sa pagtawa. Ang ingay ng musika at ang kalansing ng mga alahas ay sapat na upang lunurin ang kahit anong tunog ng pagkabasag. Nakatayo si Yakal Valderrama sa gitna ng malawak na bulwagan ng kanyang mansyon sa subdivision ng Gintong Araw. Suot ang kanyang itim na suit na gawa pa sa Italia, mukha siyang isang hari. Hawak niya ang isang kopita ng champagne, nakangiti sa mga bisita, tumatango sa bawat papuri. Pero sa loob niya, parang may basag na kristal na pilit niyang binubuo. 5 taon. 5 taon na simula nang itayo niya ang imperyong ito mula sa wala. Mula sa pagiging isang hamak na probinsyano, ngayon ay isa na siyang respetadong CEO. Ang pangalang Yakal ay kasing tibay na ng kahoy na pinagmulan nito sa mundo ng negosyo. Lumapit sa kanya si Hiyas, ang kanyang asawa, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging sibilisado. Napakaganda ni Hiyas ngayong gabi. Ang suot niyang pulang gown ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Kumapit siya sa braso ni Yakal. Ang kanyang mga kuko ay tila baon na baon sa tela ng Amerikana nito. Smile, darling. Bulong ni Hiyas. Ang boses ay matamis, pero may halong utos. Nakaharap sa atin si Senator. Kailangan nating ipakita na perfect ang gabing ito. Pumilit ng ngiti si Yakal. Pagod lang ako, Hiyas. Wag ngayon. Mabilis na sagot ni Hiyas. Hindi nawawala ang nangiti sa mga labi habang kumakaway sa malayo. Pinaghirapan ko ang party na ito para sa birthday mo. Lahat ng nandito, yan ang ticket natin para sa resort project. Don't ruin it. Birthday. Oo nga pala. Kaarawan niya ngayon. Tumingin si Yakal sa buffet table. Puno ito ng mga pagkaing hindi niya mabigkas ang pangalan. Mayroong maliliit na hiwa ng karne na nilagyan ng kung ano-anong dahon. Sa dulo, may isang tray ng adobo. Pero hindi ito ang adobong kinalakihan niya. Tuyo ito, walang sabaw. At nilagyan ng cheese sa ibabaw para magmukhang sosyal. Biglang kumirot ang tiyan ni Yakal. Naalala niya ang adobo ni Nanay Ginhawa. Yung adobong lumalangoy sa mantika at tad-tad ng bawang. Yung amoy pa lang, busog ka na. Excuse me, paalam ni Yakal sa asawa. Kailangan niyang huminga. Naglakad siya patungo sa veranda, malayo sa ingay ng party. Mula sa taas ng kanyang balkonahe, tanaw niya ang higanting gate ng kanilang subdivision. May kaunting gulo sa main gate ng mansyon. Nakita niya ang mga security guard na may kausap. May isang maliit na truck ng delivery na nagpipilit pumasok, pero mabilis itong pinatigil ng mga tauhan ni Hiyas. Nakita ni Yakal si Hiyas na nagmamadaling lumabas ng main door para harapin ang mga guard. Kahit malayo, kitang-kita ni Yakal ang gestures ng asawa. Ikinumpas nito ang kamay na parang nagtataboy ng langaw. Ilang sandali pa, umalis ang truck. Bumalik si Hiyas sa loob, nagpagpag ng kamay na parang nadumihan at kumuha ng alkohol mula sa kanyang purse. Nang makalapit si Yakal, sinalubong niya ang asawa. Anong meron sa labas? Tanong ni Yakal. Umismid si Hiyas. Wala. Mga basurang naliligaw. May nagpadala na naman ng package galing probinsya. Sabi ko sa guard, huwag tatanggap ng kahit ano na hindi dumaan sa sanitation. Alam mo naman, baka may bakterya. Galing probinsya, kumunot ang noo ni Yakal. Kanino galing?
Wala namang pangalan. Basta nakabalot sa dyaryo at plastik ng palengke. My God, Yakal, ang baho. Amoy lupa. I told them to throw it away immediately. Baka maamoy pa ng mga guests. Tumangulang si Yakal. Sanay na siya. Simula ng pakasalan niya si Hiyas, unti-unting nabura ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Bawal ang tsinelas sa loob. Bawal ang kamayan kapag kumakain. Bawal ang baduy. Natapos ang gabi ng puno ng palakpakan at toasts. Masaya ang lahat. Si Hiyas ay halos lumutang sa tuwa dahil nakuha niya ang pirma ng mga investors. Pero nang hating gabi na at tahimik na ang buong mansyon, hindi makatulog si Yakal. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Nakita niya ang mga katulong na nagliligpit ng mga kalat. Sa gilid ng backdoor, nakatambak ang mga itim na trash bag na ilalabas bukas ng umaga. Sa ibabaw ng isang bukas na trash bag, may nakasilip na pamilyar na bagay. Isang lumang sobre, kulay kayumanggi, gusot-gusot at may mantsa ng mantika. Lumapit si Yakal. Ang tibok ng puso niya ay biglang bumilis. Parang tambol na pinalalo ng kaba. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay. Kinuha niya ang sobre mula sa basurahan. Amoy lupa, amoy probinsya, amoy nanay. Binuksan niya ito. Sa loob, walang pera, walang mamahaling regalo. Mayroon lang isang piraso ng papel na galing sa notebook ng elementarya at isang maliit na panyo na may bordang Y. Binasa niya kalang sulat. Ang penmanship ay garalgal. Halatang hirap na ang sumulat dahil sa labo ng mata o panginginig ng kamay. Anak, Yakal, maligayang kaarawan sa'yo. Pasensya ka na. Ito lang ang nakayanan ni nanay. Ibinenta ko ang huling mga saging sa likod bahay para maipadala ito. Yung panyo, ako mismo ang nagburda niyan. Gamitin mo kapag pinapawisan ka sa trabaho. Huwag kang magpapagod masyado ha. Hindi ko na hinahangad na makita ka. Alam kong busy ka sa pagiging mayaman. Pero sana sa bawat kaarawan mo, maalala mong may nanay kang nagmamahal sa'yo kahit sa malayo. Kumain ka ng marami. Nagmamahal, Nanay Ginhawa. Nanikip ang dibdib ni Yakal. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigil sa party ay biglang bumuhos. Napaupo siya sa sahig ng marangyang kusina, hawak ang maruming papel na parang ito ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Nanay, bulong niya sa kawalan. Hindi niya alam. Sa labas ng gate ng subdivision, sa madilim at malamig na waiting shed, may isang matandang babae na nakaupo. Yakap-yakap ang sarili laban sa lamig. Naghihintay ng umaga. Umaasang baka sakaling lumabas ang kotseng may sakay na pamilyar na mukha. 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na ang diwa ni Nanay Ginhawa. Sa baryo payapa, ang tilaok ng manok ang nagsisilbing orasan. Pero para kay nanay, ang kirot sa kanyang balakang ang gumising sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang papag na kawayan. Ang bawat galaw ay may kasamang aray pero hindi niya ito ininda. Espesyal ang araw na ito. Binuksan niya ang kanyang baul na gawa sa kahoy. Sa ilalim ng mga lumang damit, kinuha niya ang isang panyo na nakabuhol. Nanginginig ang kanyang mga kulubot na kamay habang kinakalag ang buhol. Kalansing. Tumapon sa papag ang mga barya at ilang gusot na papel na pera. Ito ang inipon niya sa loob ng 6 na buwan. Kita sa pagtitinda ng kangkong, sa paglalabada sa kabilang baryo, at sa pagbebenta ng huling alaga niyang manok. Sapat na to, bulong niya sa sarili habang binibilang ang pamasahe papuntang Maynila. Sapat na para makita ko ang anak ko. Nagtungo siya sa kanyang munting kusina. Ang usok mula sa kalan de uling ay humalo sa malamig na hangin ng umaga. Nagluto siya ng paborito ni Yakal noong bata pa ito, biko. Yung malagkit na tostado ang ibabaw at maraming latik. Habang hinahalo niya ang malagkit, bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng batang Yakal. Nay, kapag yumaman ako, hindi na tayo kakain ng biko dahil wala tayong bigas.
Kakain tayo ng biko dahil gusto lang natin, sabi noon ng batang yakal habang nagkakamay sa pagkain. Napangiti si Nanay Ginhawa pero may luhang tumakas sa kanyang mata. Ngayon, mayaman na ang anak niya. Siguro, hindi na nito gusto ang biko, pero ito lang ang kaya niyang ibigay. Ito lang ang kaya ng bulsa ng isang inang taga-baryo. 7:00 ng umaga nang sumakay siya sa bus. Ordinary bus lang ang kaya ng budget niya. Mainit, siksikan, amoy pawis at krudo. Umupo siya sa dulo, yakap-yakap ng mahigpit ang bayong na may lamang biko at ilang gulay na sariwa. Katabi niya ang isang lalaking naninigarilyo at panay ang dura sa bintana. Pero nanatiling tahimik si nanay. Nakatingin lang siya sa labas habang unti-unting napapalitan ng mga gusali ang mga palayan. Habang umaandar ang bus, hindi niya maiwasang maalala ang araw na umalis si Yakal papuntang kolehiyo. Doon din sa terminal na yon, iniabot niya kay Yakal ang isang makapal na sobre. Nay, saan galing to? Tanong ni Yakal noon, gulat na gulat. Ang laki nito. Isinanla ko ang lupa ng tatay mo. Sagot niya noon. Pilit nang ngumingiti kahit durog ang puso dahil iyon na lang ang tanging pamana ng yumao niyang asawa. Basta mag-aral ka ng mabuti, anak. Huwag mong intindihin ang lupa. Ang edukasyon mo, yan ang lupang hindi mananakaw ni numan. Niyakap siya ni Yakal noon ng mahigpit. Pangako, Nay, babawi ako. Kukunin kita sa baryo. Magiging donya ka. Napabuntong hininga si Nanay Ginhawa. Hindi naman niya hinangad na maging donya. Ang gusto lang niya, maramdaman na anak pa rin niya si Yakal. Na kahit nasa tuktok na ito, hindi siya nakalimutan. Makalipas ang 6 na oras na biyahe, nakarating siya sa Maynila. Nakahilo ang ingay, ang daming sasakyan, ang daming tao na nagmamadali at walang pakialam sa paligid. Pakiramdam ni Nanay Ginhawa ay isa siyang langgam na anumang oras ay pwedeng matapakan. Sumakay siya ng jeep, tapos tricycle, hanggang sa marating niya ang dambuhalang gate ng subdivision ng Gintong Araw. Napakataas ng pader. Kulay ginto ang bakal ng gate. May mga nakatanim na bulaklak sa labas na mas maganda pa yata kaysa sa mga tanim niya sa probinsya. Inayos ni Nanay ang kanyang bestida. Ito ang pinakamaganda niyang damit. Isang kupas na floral dress na isinusuot lang niya kapag nagsisimba. Pinagpag niya ang alikabok sa kanyang tsinelas. Lumapit siya sa guardhouse. 2 security guard na nakauniforme at may malalaking baril ang nakatayo doon. Tiningnan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Saan ang punta mo, Lola? Tanong ng isang guard, medyo mataas ang boses. Hindi galit, pero walang galang. Magandang hapon po. Magalang na sagot ni Nanay. Niyayakap pa rin ang bayong. Pupunta po sana ako sa bahay ni Yakal Valderrama. Anak ko po siya. Nagkatinginan ng 2 guard. Bigla silang tumawa ng mahina. Anak? Uyam na, sabi ng guard. Lola, alam niyo po ba kung ilang tao na ang pumunta dito at nagsabing kamag-anak sila ni Sir Yakal para lang makahingi ng limos? Last week nga, may nagpanggap na tiyahin daw. Hindi po ako namamalimos. Mabilis na sagot ni Nanay. Medyo nanginginig ang boses. May dala po akong pagkain para sa birthday niya. Tawagan niyo po siya. Sabihin niyo nandito ang nanay niya. Umiling ang guard. Naku, Lola. Mahigpit ang utos ni Ma'am Hiyas. Bawal magpapasok ng kahit sino na walang appointment. Lalo na yung... Tiningnan ulit ng guard ang suot ni Nanay at ang bayong na may saging na nakasilip. Yung mga mukhang manggugulo. Pero birthday ng anak ko. Umalis na po kayo bago pa kami mapilitang tumawag ng pulis. Putol ng guard sabay talikod. Isinara nito ang maliit na bintana ng guardhouse. Naiwan si Nanay Ginhawa sa labas. Tirik na tirik ang araw. Tuyo ang lalamunan niya sa uhaw at gutom. Hindi siya umalis. Umupo siya sa gilid ng gate, sa ilalim ng maliit na puno, katabi ng mga basurahan ng subdivision. Yakap ang bayong ng biko,
Hinintay niya ang paglubog ng araw. Umaasang baka sakaling dumaan ang kotse ng anak. Baka sakaling makita siya. Palalim na ang gabi. Nagsisimula ng kumislap ang mga ilaw sa loob ng subdivision. Naririnig niya ang musika mula sa malayo. Ang party ni Yakal. Nasa labas lang siya. Gutom. Pagod. At unti-unting nawawalan ng pag-asa. Biglang bumukas ang gate. Isang magarang itim na kotse ang dahan-dahang lumabas. Nakabukas ang bintana sa backseat. Tumibok ng mabilis ang puso ni nanay. Namukha niya ang lalaki sa loob. Kahit madilim, kilalang kilala ng ina ang kanyang anak. Yakal! Sigaw niya, akmang tatayo para lumapit. Pero hindi lumingon ang lalaki. Nakatingin ito sa cellphone, abala. Ang katabi nitong babae, si Hiyas ang lumingon. Nakita ni Hiyas ang matandang babae na kumakaway sa dilim. Ngumisi si Hiyas at dahan-dahang isinara ang bintana ng kotse. Tinted na salamin na lang ang nakita ni nanay. Humarurot ang sasakyan palayo. Iniwan siyang naliliguan ng alikabok at usok. Diwa, diwa, ano ba? Ilang beses ko bang sasabihin na ayusin mo ang pagkaka-fold ng napkins? Gusto ko mukhang swan, hindi mukhang basahan. Napapikit na lang si Diwa habang naririnig ang matinis na boses ni Ma'am Hiyas. 8:00 pa lang ng umaga, pero kumukulong mantika na ang dugo ng senyora. Ngayon kasi gaganapin ang grand brunch para sa mga investors ng kumpanya. Kung kagabi ay party lang para sa birthday ni Sir Yakal, ngayon naman ay business. At sa diksyonaryo ni Hiyas, business means perfection. Opo, ma'am. Aayusin ko po. Mahinahong sagot ni Diwa. Mabilis niyang kinuha ang mga linen napkins bago pa man siya sa mansyon na ito. 2 buwan pa lang. Pero parang 2 taon na ang tanda ng mukha niya sa stress. Mababait naman si Sir Yakal. Tahimik lang. Pero si Ma'am Hiyas, para itong reyna na laging may dalang latigo. Make sure na walang papasok na langaw sa garden. Pahabol na sigaw ni Hiyas habang inaayos ang kanyang perlas na hikaw sa salamin. Ayoko ng dumi o ayoko ng skandal. Kapag may nakita akong mali, Diwa, ikaw ang malilintikan. Yes, ma'am? Nagmamadaling pumunta si Diwa sa service area sa likod ng mansyon. Doon dumadaan ang mga catering trucks na nagdadala ng lechon, seafood, at kung ano-ano pang pagkain na nagkakahalaga siguro ng higit pa sa sweldo niya sa 1 taon. Bukas ang malaking gate sa likod para sa delivery. Abala ang mga staff ng catering, labas-masok, buhat ang mga tray. Habang tiniticheck ni Diwa ang listahan ng mga deliveries, napansin niya ang isang komosyon sa may guardhouse ng service gate. Lola, sinabi ng bawal dito sa harap ka pumunta kung may kailangan ka. Sigaw ng driver ng delivery truck. Kuya, sige na po. Sasabay lang ako papasok. Ibababa ko lang to sa kusina. Pagkain lang to para sa anak ko. Sagot ng isang pamilyar na boses. Garalgal ito. At parang pagod na pagod. Lumapit si Diwa para usisain. Nakita niya ang isang matandang babae. Ang dumi ng damit nito parang natulog sa kalsada. May putik ang laylayan ng bestida at magulo ang puting buhok. Pero ang yakap-yakap nitong bayong ay iniingatan niyang parang ginto. Siya yung matandang nakita ni Diwa sa CCTV kagabi na pinalayas ng guard sa main gate. Anong problema dito? Tanong ni Diwa. Sinusubukan niyang maging istrikto, gaya ng utos ni Ma'am Hiyas. Tumingin ang matanda sa kanya. Ang mga mata nito, mapungay, malungkot, pero puno ng pag-asa. Biglang kinabahan si Diwa. Yung mga matang iyon, kitang-kita niya ang mga mata ni Sir Yakal. Lumapit ang matanda kay Diwa, hinawakan ang kamay niya. Ang gaspang ng palad nito, ramdam ang bigat ng trabaho. Ikaw ba ang kasambahay dito? Tulungan mo naman ako. Ibibigay ko lang to kay Yakal. Birthday niya kasi. Kaano-ano po ba kayo ni Sir? Tanong ni Diwa. Kahit may hinala na siya. Nanay niya ako. Ako si Nanay Ginhawa.
Nanlaki ang mata ni Diwa. Ang CEO ng kumpanya, may nanay na ganito ang itsura, pero hindi nagsisinungaling ang lukso ng dugo. Kamukhang kamukha nito si Sir Yakal nung nakita niya itong walang salamin at bagong gising. Tumingin si Diwa sa paligid. Walang nakatingin na guard dahil busy sa pag-iinspeksyon ng lechon. Naawa siya. Naalala niya ang nanay niya sa probinsya na nagpapadala rin ng suman kapag Pasko. Kung hindi niya papasukin ang matandang ito, baka himatayin na ito sa init sa labas. Nay, bulong ni Diwa. Delikado po ito. Kapag nakita kayo ni Ma'am Hiyas, lagot ako. Saglit lang, Ineng. Makita ko lang siya. Kahit sa malayo. Bumuntong hininga si Diwa. Bahala na. Sige po. Sumabay kayo sa likod ng mga waiter na may dalang tray. Dumiretso kayo sa garden, nandoon si Sir Yakal. Pero huwag kayong magpapahalata, ha? Salamat. Salamat, Ineng. Pagpalain ka ng Diyos. Halos maiyak si Nanay Ginhawa sa tuwa. Pinanood ni Diwa habang papilay-pilay na naglakad ang matanda papasok sa service door, humahalo sa mga staff na nakauniforme. Bumalik si Diwa sa garden para ayusin ang buffet table, pero hindi mapakali ang puso niya. Kinakabahan siya. Ang garden ay napakaganda. Puno ng puting rosas. Ang mga bisita, mga mayayamang investors na naka-Amerikana at gown ay nagtatawanan habang umiinom ng wine. Nasa gitna si Hiyas at Yakal. Si Hiyas ay tumatawa ng malakas, hawak ang braso ng isang mayamang Chinese investor. So, Mrs. Valderrama? Sabi ng investor. I heard your husband comes from a very prominent family in the South. Tumawa si Hiyas, isang tawang puno ng kaplastikan. Oh yes, of course, old rich sila. You know, hacienderos. Very private people. Napayuko si Yakal sa tabi niya, halatang hindi komportable sa kasinungalingan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Diwa si Nanay Ginhawa. Nakalusot ito sa kusina. Nakatayo na ito ngayon sa gilid ng garden. Sa likod ng isang malaking vase, nakita ni Nanay ang anak niya. Lumiwanag ang mukha ng matanda. Aakmang lalapit sana ito nang biglang humangin ng malakas ang amoy. Ang amoy ng bagoong at pritong isda na galing sa bayong ni Nanay ay sumama sa hangin. Umabot ito sa grupo ni Hiyas na patigil ang Chinese investor sa pag-inom ng wine. Suminghot ito. What is that smell? Nanigas si Hiyas. Nawala ang namang ngiti sa mga labi niya. Ang ilong niya ay parang nakaamoy ng nabubulok na daga. Diwa! Sigaw ni Hiyas. Ang boses ay matinis na parang sirang violin. Akala ko ba sinabi ko na ayoko ng mabaho? Where is that coming from? Sinundan ni Hiyas ang amoy. Lumingon siya sa direksyon ng malaking vase at doon nakita niya si Nanay Ginhawa. Putika ng laylayan ng damit, mayakap na bayong at nakangiti ng alanganin kay Yakal. Yakal, anak. Mahinang tawag ni Nanay. Nanlaki ang mga mata ni Hiyas. Ang mukha niya ay namula sa galit at hiya. Tumingin ang lahat ng bisita sa marungis na matanda. Oh my God! Bulong ni Hiyas. Security! Bakit may pulubi sa loob ng bahay ko? Hiyas walang gumalaw. Ang tanging naririnig sa buong garden ay ang huni ng mga ibon at ang mahinang tugtog ng violin na parang nanunukso sa katahimikang namamayani. Lahat ng mata ng mga investors, ng mga senador, at ng mga asawa nilang naggagandahan ng suot ay nakatuon sa isang direksyon, kay Nanay Ginhawa. Ang matandang marungis, nakayapak ang isang paa dahil naputol ang tsinelas at yakap-yakap ang isang bayong na amoy bagoong. Pakiramdam ni Hiya sa gumuho ang mundo niya. Ang lahat ng kasinungalingang binuo niya tungkol sa aristokratikong pamilya ni Yakal ay naglaho sa loob ng isang segundo. Hiyas! Hiyas, iha! Nauutal na tawag ni Nanay Ginhawa. Pasensya na kayo, hindi ako pulubi. Ako to, ang nanay ni Yakal. Isang malakas na singhasing, gasp,
ang narinig mula sa mga panauhin. Nakita ni Hiyas ang mapanirang ngiti sa mga labi ng kanyang karibal sa negosyo. Bukas, magiging laman na sila ng tsismis. Bukas, wala nang magtitiwala sa kanila. "Security!" sigaw ni Hiyas. Ang boses niya ay hindi na matamis. Ito ay puno ng lason. Bakit nakatayo pa ang lola na, "Yan dyan. Get her out of here. Now!" "Hiyas, sandali." Akmang magsasalita si Yakal, pero nanlilisik ang mga mata na binalingan siya ng asawa. "Tumahimik ka, Yakal. Look at her. Look at what she's doing to our reputation." Bulong ni Hiyas sa asawa, sapat lang para sila lang ang makarinig. Huwag kang mangahas na lapitan siya kung ayaw mong mawala ang lahat ng pinaghihirapan natin. Lumapit ang mga security guard, pero dahil sa takot na madumihan ang kanilang puting uniforme, hindi nila agad mahawakan ang matanda. "Hindi ako aalis hanggat hindi ko nabibigay to sa anak ko," giit ni Nanay Ginhawa. Inilabas niya ang biko mula sa bayong. "Yakal anak, paborito mo to. Tikman mo lang." Sa paningin ni Hiyas, ang malagkit na biko na yon ay parang isang tumpok ng putik na handang dumumi sa kanyang malinis na buhay. Ang galit niya ay umakyat sa ulo. Hindi na siya nag-iisip. Ang tanging nasa utak niya ay kailangang mawala ang dumi na ito sa harap niya. May nakitang garden hose si Hiyas sa gilid ng buffet table gamit ng mga gardener kaninang umaga. Mabilis niya itong kinuha. "Hiyas, anong gagawin mo?" Sigaw ni Diwa mula sa malayo. Pero huli na. Pinihit ni Hiyas ang gripo ng sagad. Shhh! Isang malakas na bugso ng tubig ang tumama ng direkta sa dibdib ni Nanay Ginhawa. Dahil sa lakas ng pressure at sa hina ng katawan ng matanda, napaatras ito at napaupo sa damuhan. "Aray! Diyos ko!" sigaw ni Nanay. "Umalis ka rito!" Sigaw ni Hiyas habang iwinawasiwas ang hose. "Mabaho ka! Dinudumihan mo ang bahay ko. Ang kapal ng mukha mong magpunta rito at magpanggap na nanay ng asawa ko." Shhh! Muling tinamaan ng tubig ang mukha ni Nanay. Basang-basa ang kanyang puting buhok. Ang biko na bitbit niya ay nalaglag sa putikan, nayurakan at nawalan ng hugis. Ang bayong na maingat niyang dinala mula sa probinsya ay lumulutang na ngayon sa maruming tubig sa damuhan. Lahat ng bisita ay napatayo. May mga nagtakip ng bibig sa gulat. May mga kumuha ng cellphone para kumuha ng video. Pero walang lumapit, walang tumulong. Si Yakal ay nakatayo lang, naniningkit ang mga mata, nakakuyom ang mga palad. Parang estatwa na pinapanood ang sariling ina na dinudusta ng babaeng pinangakuan niya ng habambuhay. "Hiyas, tama na!" sigaw ni Diwa. Tatakbo sana siya para harangan ng tubig, pero itinulak siya ng isang guard. "Hindi pa ako tapos!" sigaw ni Hiyas, parang nawala sa sariling katinuan. Ang kanyang magandang mukha ay naging mukha ng isang halimaw. "Linisin niyo yan! Labhan niyo ang matandang yan hanggang sa mawala ang amoy ng kahirapan sa balat niya." Patuloy ang pag-spray ni Hiyas. Ang tubig ay tumatama sa mga mata ni Nanay Ginhawa. Ang matanda ay hindi na lumalaban. Nakayuko na lang siya, humihikbi, habang ang tubig ay humahalo sa kanyang mga luha. "Patawad, Yakal." Mahinang bulong ni Nanay sa gitna ng ragasan ng tubig. "Patawad kung naging dumi ako sa buhay mo." Binitawan ni Hiyas ang hose nang mapansing pagod na siya. Hinihingal siya. Ang kanyang gown ay may talsik din ng putik, pero ang mga mata niya ay puno ng tagumpay. "Ngayon, itapon niyo yan sa labas ng subdivision." Utos ni Hiyas sa mga guards. "At siguraduhin niyo na hindi na yan makakabalik." Kaladkad ng 2 guards ang basang-basang matanda. Iniwan nila sa damuhan ang nayurakang biko at ang panyong may burdang Y na kanina lang ay yakap ni Nanay. Hinarap ni Hiyas ang mga bisita, mabilis na nag-ayos ng buhok at pilit na ngumiti. "I'm so sorry everyone.
Ang mga sindikato talaga ngayon, napaka-creative. Imagine, pati nanay ng CEO, ginagaya para lang makapang-scam. Let's go back to our champagne, shall we? Ngunit walang sumagot. Ang lahat ay nakatingin kay Yakal. Dahan-dahan, lumakad si Yakal patungo sa gitna ng garden. Hindi siya tumingin kay Hiyas. Lumapit siya sa putikan kung saan nakatapon ang biko. Dinampot niya ang basang panyo na may burdang Y. Pinagpag niya ang putik dito gamit ang kanyang mamahaling suit. Yakal, honey, don't touch that dirty thing, simula ni Hiyas. Tumingin si Yakal kay Hiyas. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita ni Hiyas ang isang bagay sa mga mata ng asawa na nagpatindig ng balahibo niya. Hindi ito galit. Hindi ito lungkot. Ito ay puot. Isang malalim at madilim na puot. Yakal, kabado ng tawag ni Hiyas. Dahan-dahang hinubad ni Yakal ang kanyang suit jacket at itinapon ito sa putikan, eksakto sa ibabaw ng mga bakas ng sapatos ni Hiyas. Yakal, para akong nabuhusan ng kumukulong mantika. Pero ang init na nararamdaman ko ay hindi galing sa labas, kundi mula sa kaibuturan ng aking puso na matagal ko nang pinatulog. Nakatitig ako sa panyong hawak ko. Basang-basa ito. Ang putik ay humalo sa borda ng letrang Y. Naalala ko bigla ang gabi bago ako umalis ng probinsya. Nakita ko si nanay sa ilalim ng gasera, pilit na isinusuot ang sinulid sa karayom kahit malabo na ang kanyang mata. Para ito sa pag-alis mo, anak. Para kapag napagod ka sa Maynila, may panyo kang pampunas ng pawis na galing sa kamay ni nanay. At ngayon, ang panyong iyon ay tinatapak-tapakan sa ilalim ng mga sapatos na nagkakahalaga ng libo-libo. Yakal, ano ba? Stand up! Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Ang boses ni Hiyas, puno ng iritasyon, ay tila isang lamok na nag-iingay sa aking tainga. Dahan-dahan akong tumayo. Tumingin ako sa paligid. Ang mga investors na dati kong hinahangaan, ang mga politikong pilit kong pinapakisamahan, lahat sila ay nakatingin sa akin na parang nanonood ng isang teleserye. Yakal, honey, let's go inside. I'll have the guards clean this mess, sabi ni Hiyas sabay hawak sa braso ko. Winaksi ko ang kamay niya. Hindi lang basta waksi, kundi isang pagtabig na nagpaatras sa kanya. Mess? Ang boses ko ay mababa, galing sa lalamunan, parang dagundong ng paparating na bagyo. Ang tinutukoy mo bang mess ay ang pagkain na niluto ng nanay ko? Natahimik ang buong garden. Narinig ko ang sabay-sabay na paghinga ng malalim ng mga bisita. Yakal, what are you saying? You're just stressed. Nauutal na sabi ni Hiyas, pilit na tumatawa para sa mga bisita. Narinig niyo yon? My husband has a very dark sense of humor. Hinarap ko ang mga bisita. Itinaas ko ang basang panyo. Sa inyong lahat na narito, sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang babaeng binuhusan ng tubig ng asawa ko. Ang babaeng itinaboy niyo na parang asong may kurikong. Siya ang dahilan kung bakit ako nakatayo sa harap niyo ngayon. Siya si Nanay Ginhawa, ang aking ina. Yakal, are you crazy? Sigaw ni Hiyas. Wala na siyang pakialam sa image niya. Sinisira mo ang karir mo. Sinisira mo ang pangalan natin. Pangalan? Lumingon ako sa kanya. Anong pangalan, Hiyas? Ang pangalang kinuha natin sa kasinungalingan. Ang pangalang itinayo natin sa pagtatakwil sa pinagmulan ko? Lumapit ako sa kanya. Napaatras siya hanggang sa dulo ng pool. Akala mo ba hindi ko alam? Sabi ko, bawat salita ay parang kutsilyo. Akala mo ba hindi ko alam na itinatapon mo ang mga sulat niya? Na pinagtatawanan mo ang mga padala niyang gulay kapag nakatalikod ako? Hinayaan ko, kasi akala ko, mahal mo ako. Akala ko, sapat na ang yaman para maging masaya tayo. Tiningnan ko ang paligid ng marangyang mansyon, ang mga chandelier, ang mga mamahaling painting.
Ang pool na kumikinang sa ilalim ng araw. Bigla itong nagmukhang isang malaking kulungan, isang libingan ng kaluluwa. Pero ngayong araw, nakita ko ang totoong ikaw. Pagpapatuloy ko. Isang halimaw na nakadamit ng mamahalin. Isang babaeng walang kaluluwa na kayang saktan. Ang isang matandang walang kalaban-laban. Ginawa ko yun para sa atin. Sigaw ni Hiyas, umiiyak na sa galit. Para hindi tayo mapahiya. Para hindi nila isipin na galing ka sa basura. Mas mabuti pang galing sa basura kaysa maging katulad mo na amoy pabango pero bulok ang kalooban. Sagot ko. Hinubad ko ang aking Rolex. Itinapon ko ito sa pool. Plok! Hinubad ko ang aking wedding ring. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa na puno ng mga pagkain. Yakal, anong ginagawa mo? Takot na tanong ni Hiyas. Aalis ako. Sabi ko nang may kapayapaan sa puso na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Sa'yo na ang bahay na ito. Sa'yo na ang kumpanya. Sa'yo na ang lahat ng luho mo. Busugin mo ang sarili mo sa pera hanggang sa mabulunan ka sa kalungkutan. You can't do this! Wala kang pera! Wala kang kahit ano kapag iniwan mo ako! Sigaw ni Hiyas. Mali ka, sabi ko habang naglalakad palayo. Ngayon ko lang nakuha ang lahat. Nakuha ko na ulit ang sarili ko. Tumakbo ako patungo sa gate. Hindi ko ininda ang mga bisitang nakatingin. Wala akong pakialam kung bukas ay bankrupt na ako. Ang tanging nasa isip ko ay ang isang matandang babae na basang-basa at sugatan ng puso. Nanay, sigaw ko habang lumalabas ng subdivision. Hey, nasaan kayo? Takbo ako ng takbo sa gilid ng highway. Ang sapatos ko ay mabigat dahil sa putik, pero hindi ako huminto. Hanggang sa makita ko ang isang pamilyar na anino sa waiting shed. Malayo sa mga ilaw ng subdivision ng gintong araw. Nakalugmok siya doon. Yakap ang sarili. Nanginginig sa ginaw. Bulong ko. Halos mawalan ng boses sa iyak. Lumingon si Nanay Ginhawa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot hanggang sa makita niya ako. Yiyakal? Anak? Lumuhod ako sa harap niya, sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng ulan na nagsisimula ng pumatak. Niyakap ko ang basang-basa kong ina. Hindi ko ininda ang dumi. Hindi ko ininda ang amoy. Ito ang amoy na hinahanap-hanap ko. Ang amoy ng tahanan. Nay, patawad po. Patawad po. Malamig. Masama ang timpla ng panahon. Tila nakikiramay ang langit sa bigat ng nararamdaman ko. Nakatayo kami ni Nanay Ginhawa sa ilalim ng isang waiting shed sa tapat ng isang pampublikong ospital. Basang-basa pa rin kami. Ang aking puting polo ay dumikit na sa aking balat at si Nanay ay hindi na tumitigil sa panginginig. Ang bawat ubo niya ay tila isang tusok ng karayom sa aking konsensya. Nay, sandali lang po. Hahanap ako ng taxi. Dadalhin kita sa maayos na ospital. Sabi ko habang kinakapa ang aking bulsa. Nakuha ko ang aking wallet. Pero nang buksan ko ito, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Wala itong laman kundi ilang libong piso at ang aking mga credit cards. Agad kong kinuha ang aking cellphone para tumawag ng Grab. Pero bago ko pa man ma-unlock ang screen, isang notification ang lumitaw. Your account has been deactivated. Sinubukan kong i-access ang aking banking app. Access denied. Please contact your bank. Napahilig ako sa poste. Alam ko na ito. Si Hiyas. Mabilis siyang kumilos. Lahat ng joint accounts namin. Lahat ng assets na nasa ilalim ng kumpanya. Na sa katunayan ay siya ang majority owner dahil sa yaman ng kanyang pamilya, ay kinuha na niya. Wala akong pera. Wala akong sasakyan. Wala akong kapangyarihan. Ako ay isang CEO na walang kahit isang kusing. Yakal, anak, mahinang tawag ni Nanay. Huwag na tayong mag-ospital. Mahal doon. Uwi na tayo sa Baryo Payapa. Gusto ko nang mahiga sa papag ko. Nay, nilalagnat kayo. Kailangan nyo ng gamot. Giit ko.
Kahit na ang totoo ay hindi ko alam kung paano ko yon babayaran. Tumingin ako sa paligid. Ang mga tao ay naglalakad ng mabilis, umiiwas sa ulan. Walang nakakakilala sa akin bilang ang Great Yakal Valderrama. Para sa kanila, isa lang akong lalaking basang-basa na may kasamang matandang may sakit. Napilitan kaming sumakay sa isang luma at mausok na jeep para makarating sa terminal ng bus. Sa loob ng jeep, ramdam ko ang tingin ng mga tao sa aking suit na putikan, isang prinsipe na nasa gitna ng mga karaniwang tao. Bayad po, sabi ko. Iniabot ang huling 500 piso sa aking wallet. Wala ka bang barya, boss? Kakasimula ko lang. Wala akong barya sa 500. Reklamo ng driver. Napayuko ako. Keep the change, kuya. Iyon ang huling malaking pera ko. Pagdating sa terminal, bumili ako ng 2 tiket papuntang probinsya. Natira na lang sa akin ay sapat para sa 2 bote ng tubig at 1 balot ng biskwit. Habang naghihintay ng bus, nakita ko si nanay na nakasandal sa aking balikat. Ang kanyang balat ay mainit na parang baga. Ang panyo na bordado ng Y ay maingat niyang itinatago sa kanyang dibdib kahit basa pa ito. Patawad anak, bulong ni nanay habang nakapikit. Dahil sa akin, nawala ang lahat sa'yo. Nawala ang magandang buhay mo. Hinalikan ko ang noo ni nanay. Nay, hindi nawala ang buhay ko. Ngayon ko lang nalaman na matagal na pala akong patay sa loob ng mansyong yon. Ngayon lang ako muling humihinga. Sumakay kami sa bus. Sa gitna ng biyahe, habang madilim ang paligid at tanging ingay lang ng makina ang naririnig, tiningnan ko ang aking mga kamay. Malinis, malambot, mga kamay na hindi na sanay sa hirap. Pero tiningnan ko rin ang mga kamay ni nanay. Magaspang, puno ng kalyo, mga kamay na humubog sa akin, nagtrabaho sa ilalim ng init ng araw para lang makatapos ako ng pag-aaral. Doon ko napagtanto ang laki ng aking kasalanan. Ipinagpalit ko ang kalyo ng aking ina sa kinang ng mga diamante ni Hiyas. Makalipas ang 8 oras, narating namin ang Baryo Payapa. 3:00 na ng madaling araw. Ang bahay namin ay luma na. Ang bakod na kawayan ay marupok na. At ang bubong na pawid ay may mga butas na tinatakpan lang ng sako. Ito ang bahay na pinangakuan kong gagawin kong palasyo. Pero nakalimutan ko nang itayo. Pinihit ko ang luma at kinakalawang na trangka. Pagpasok sa loob, amoy tuyong dahon at alikabok. Pero sa kabila nito, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa subdivision ng Gintong Araw. Katahimikan. Totoong katahimikan. Inihiga ko si nanay sa kanyang papag. Kumuha ako ng palanggana at maligamgam na tubig para punasan ang kanyang katawan. Yakal, tawag niya. Dahan-dahang idinilat ang mga mata. Magpahinga ka na rin. May bukas pa. Opo, nay. Magpahinga na tayo. Humiga ako sa sahig. Sa tabi ng papag ni nanay, walang aircon, walang malambot na mattress. Tanging hunilang ng mga kuliglig ang musika. Pero bago ako makatulog, narinig ko ang isang malakas na katok sa pinto. Sino ang darating sa ganitong oras sa gitna ng liblib na baryo? Dahan-dahan akong tumayo at binuksan ang pinto. Nanliit ang aking mga mata nang makita ko ang mga ilaw ng isang sasakyang hindi nababagay sa aming lugar. Isang puting Mercedes-Benz. At mula sa loob, bumaba ang isang babaeng naka-oversized na sunglasses kahit madilim ang paligid. Si Hiyas, pero hindi siya mukhang galit. Mukha siyang takot. Napatitig ako sa babaeng nasa harap ko. Si Hiyas, suot ang kanyang mamahaling seda na blusa, ay mukhang isang ligaw na bulaklak sa gitna ng tuyong damuhan ng Baryo Payapa. Ang bango ng kanyang pabango ay nakikipag-agawan sa amoy ng basang lupa at usok ng kahoy. Anong ginagawa mo rito, Hiyas? Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin ng madaling araw. Hindi ba't nakuha mo na ang lahat? Ang mansyon, ang kumpanya, ang pera. Bakit kailangan mo pa kaming sundan sa lungga namin?
Hindi sumagot si Hiyas. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng aming munting dampa. Ang kanyang mga kamay, na laging may hawak na wine glass, ay nanginginig ngayon habang nakakapit sa kanyang designer bag. Yakal, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Pilit na pinatatatag ang boses pero bakas ang takot sa kanyang mga mata. Wala na tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na bago pa kita maabutan ng tubig. Pero sa pagkakataong ito, galing na sa sapa at hindi sa hose. Banta ko. Ang lupa, Yakal, biglang sigaw ni Hiyas. Ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito at ang malawak na sakahan sa likod. Kailangan ko ang pirma ng nanay mo. Natawa ako ng mapait. Lupa? Pagkatapos ng lahat, lupa pa rin ang habol mo? Hindi mo naiintindihan. Lumapit siya sa akin, halos sumasamo. Nag-collapse ang stock ng kumpanya matapos ang nangyari sa party. Kinansela ng mga investors ang resort project dahil sa negative publicity. Ang tanging paraan para maisalba ang Valderrama Development ay kung itutuloy ang project sa lupang ito. This is the heart of the project, Yakal. Nakapangalan ito kay Ginhawa Valderrama. Isang pirma lang, maibabalik ko ang lahat sa'yo. Magiging CEO ka ulit. Mabibili natin ang pinakamagaling na doktor para sa nanay mo. Tumingin ako sa loob ng dampa. Nakita ko si nanay na dahan-dahang bumabangon mula sa papag. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, pero ang kanyang mga mata ay malinaw. Anak, tawag ni nanay. Pumasok ako sa loob at inalalayan siya. Sumunod si Hiyas, diring-diri sa sahig na kawayan, pero walang magawa, kundi pumasok. Hiyas, iha, mahinang sabi ni nanay. Gusto mo ba ng kape? Pasensya ka na. Barako lang ang meron kami. Natigilan si Hiyas. Tumingin siya kay nanay, pagkatapos ay sa akin. Siguro ay inaasahan niyang susumpain siya ni nanay o itataboy gaya ng ginawa niya. Pero ang nakita niya ay ang parehong maamong mukha na binuhusan niya ng tubig. Bakit? Bulong ni Hiyas. Bakit ang bait niyo pa rin sa akin matapos ang ginawa ko? Dahil ang galit ay parang lason, iha. Sagot ni nanay habang dahan-dahang nagsisindi ng mitya ng gasera. Kapag itinanim mo sa puso mo, ikaw lang din ang mamamatay. Gutom ka na siguro sa biyahe. Yakal, anak, ihanda mo ang hapag. Magluto ka ng arroz caldo para sa atin. Wala akong nagawa kundi sumunod. Nag-init ako ng tubig. Kumuha ako ng kaunting bigas, luya, at manok na bigay ng kapitbahay kaninang pagdating namin. Habang nagluluto ako, ang bango ng luya at bawang ay nagsimulang punuin ang maliit na espasyo. Inihanda ko ang hapagkainan. Isang lumang lamesang kahoy na may 4 na upuang kawayan. Naglagay ako ng 3 mangkok ng mainit na arroz caldo. Umupo kami. Isang CEO na nawalan ng trono, isang socialite na nahaharap sa pagbagsak, at isang inang ang tanging yaman ay ang kanyang dangal. Kain na tayo, anyaya ni nanay. Kinuha ni Hiyas ang kutsara, alanganin siyang sumubo. Pero nang malasahan niya ang init at linamnam ng lugaw, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Unti-unting nawala ang kanyang pagiging matigas. Mabilis siyang kumain, tila ngayon lang nakatikim ng totoong pagkain sa gitna ng kanyang mga steak at champagne. Tungkol sa lupa, Nay, simula ko. Tumingin si nanay sa akin. Pagkatapos ay kay Hiyas. Ang lupang ito ay pamanang iniwan ng tatay ni Yakal. Hindi ito para ibenta para sa mga hotel o mall. Ang lupang ito ay dapat maging silungan ng mga taong walang makain. Gaya mo na ngayon, Hiyas, na mukhang gutom na gutom. Lumingon si nanay sa bintana, kung saan tanaw ang bukana ng aming bakuran. Yakal, balang araw, gusto ko ang lugar na ito ay maging isang kusina para sa lahat. Isang hapag ng pagpapatawad. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat ay pwedeng kumain basta't marunong rumespeto sa kapwa. Napayuko si Hiyas.
Isang luha ang pumatak sa kanyang mangkok ng lugaw. "I'm sorry," bulong niya. "I'm so sorry." Ngunit sa labas, narinig namin ang tunog ng mga sirena at ang paghinto ng ilang mga itim na SUV. Hindi lang pala si Hiyas ang dumating. Ang mga creditors at ang mga galit na investors ay nahanap na rin sila. Ang liwanag mula sa mga headlights ng mga mamahaling SUV ay tila mga mapanuring mata na humihiwa sa dilim ng baryo payapa. Nakakasilaw, nakakabalisa. Ang katahimikan ng gabi ay pinalitan ng ugong ng mga makina at ang tunog ng mga sapatos na humahakbang sa maputik naming bakuran. "Yakal, lumabas ka riyan. Alam naming nandoon si Hiyas." Isang boses ang umalingaw-ngaw. Kilala ko ang boses na yon. Si Attorney Victor Mendoza, ang Chief Legal Counsel ng Valderrama Development. Ang lalaking dati ay yumuyuko sa akin sa tuwing dadaan ako sa lobby ng kumpanya. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko si Nanay Ginhawa na mahinahong nakaupo sa gilid ng hapag at si Hiyas na tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot. "Dito lang kayo," mahina kong sabi. Binuksan ko ang pinto. Sinalubong ako ng malamig na hangin at ang nakakasilaw na puting ilaw. 3 lalaking naka-Amerikana ang nakatayo sa harap ng dampa. Pilit na iniiwasan ang mga talsik ng putik sa kanilang makintab na sapatos. "Attorney Mendoza," bungad ko, itinayo ko ang aking likod ng tuwid. "Masyadong malayo ang nilakbay nyo para lang sa isang bisitang hindi naman imbitado." "Sir Yakal." "O Yakal na lang siguro ngayon," uyam na sabi ni Mendoza. "Hindi kami narito para sa social call. Narito kami dahil kay Hiyas. Ginamit niya ang mga shares ng kumpanya bilang collateral sa isang loan na hindi niya mabayaran. At nalaman namin na ang tanging asset na natitira na may sapat na halaga para isalba ang kumpanya mula sa liquidation ay ang lupang ito. Ang lupang ayon sa records ay pagmamay-ari ni Ginhawa Valderrama." Lalong humigpit ang kapit ko sa hamba ng pinto. "Ang lupang ito ay hindi ibinebenta at wala kayong karapatan dito. Meron kami kung pipirma ang nanay mo." Sabat ng isang lalaki sa likod ni Mendoza, isang investor na kilala sa pagiging linta sa negosyo. "He has promised us this land." Sinabi niya na madali lang makuha ang pirma ng isang matandang taga-probinsya. "So huwag na nating pahabain ito. Ibigay niyo ang titulo, papirmahin ang matanda, at baka bigyan pa namin kayo ng kaunting porsyento para makapagpatayo ng disenteng bahay." Narinig ko ang yabag ng paa sa likuran ko. Lumabas si Hiyas, namumugto ang mga mata. "Victor, please. Hindi ngayon." Pagsusumamo ni Hiyas, nag-uusap pa kami. "Wala nang oras para sa usapan, Hiyas," sigaw ni Mendoza. "Inubos mo ang pera ng mga investors sa mga luho mo at sa palpak na resort project. Ngayon, kailangan naming bawiin ang lugi namin. Kung hindi pipirma ang matanda, kakasuhan ka namin ng estafa at falsification of documents. Mabubulok ka sa kulungan." Napatingin ako kay Hiyas. Nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Isang takot na hindi ko akalaing makikita ko sa isang babaeng akala ko ay kontrolado ang lahat. Tumingin siya sa akin, tila humihingi ng tulong. Ngunit bago pa ako makapagsalita, isang kamay ang humawak sa balikat ko. Si Nanay Ginhawa. Dahan-dahan siyang lumabas sa veranda, bitbit ang isang lumang gasera. Sa gitna ng mga high-tech na ilaw ng SUV, ang liwanag ng gasera ni Nanay ay maliit. Pero ito ang tanging liwanag na hindi nakakasakit sa mata. "Mga anak," malumanay na sabi ni Nanay, "ang lupang ito ay hindi ko pag-aari. Ang lupang ito ay pag-aari ng mga taong nagbubungkal nito. Pag-aari ito ng mga ibon na namumugad sa mga puno at ng mga bata na naglalaro sa ilalim ng araw. Lola, huwag niyo kaming dinala ng tula." Inis na sabi ng investor. "Kailangan namin ng titulo. Pipirma kayo o makukulong ang manugang niyo."
Tumingin si nanay kay Hiyas, isang tingin na puno ng habag, hindi ng galit. Hiyas, iha, lumapit ka rito. Alanganing lumapit si Hiyas kay nanay. Noong pumasok ka sa bahay na ito kanina, gutom ka. Pinakain ka namin. Bakit? Dahil ang hapag na ito ay hindi para sa mga mayaman o mahirap, kundi para sa mga nagugutom, sabi ni nanay. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga lalaking nasa harap. Attorney, kung gusto nyo ng lupa, sige, kunin nyo. Pero tandaan nyo ito, ang perang kukunin nyo mula sa lupang ito ay magdadala ng sumpa ng mga luhang idinilig namin dito. Nay, huwag! Pigil ko. Hindi mo kailangang gawin ito. Yakal anak, ang titulo ay piraso lang ng papel, bulong ni nanay sa akin. Pero ang dangal natin, hindi iyan mapipirmahan ng kahit sinong abogado. Inilabas ni nanay ang isang lumang envelope mula sa kanyang bulsa. Ang titulo ng lupa. Nakita ko ang pagkislap ng mga mata ni Mendoza at ng mga investors. Akmang kukunin na ito ni Mendoza nang biglang nagsalita si nanay. Pero bago ko ibigay ito, may isang kondisyon ako. Kahit ano, Lola. Ano yun? Mabilis na tanong ng investor. Gusto kong makita niyo kung para saan ang lupang ito. Sabi ni nanay. Yakal, dalhin mo ang mga sako ng bigas sa labas at ihanda mo ang malalaking kawa. Hindi ko naintindihan noong una, pero nang makita ko ang determinasyon sa mga mata ni nanay, nakuha ko ang mensahe. Sa harap ng mga taong gustong kumuha ng lahat sa amin, ipapakita namin sa kanila ang isang bagay na hindi nila kailanman mabibili. Ang pagbabahagi. Sa gabing iyon, sa ilalim ng nagbabadyang ulan at sa gitna ng mga SUV, sinimulan naming magluto. Hindi para sa amin, kundi para sa buong baryo payapa na nagsisimula ng maglabasan mula sa kanilang mga bahay dahil sa gulo. Habang nagluluto ako, nakita ko si Hiyas na dahan-dahang lumapit sa tabi ko. Kumuha siya ng kutsara at nagsimulang tumulong sa paghahalo ng malaking kawa ng arroz caldo. Ang kanyang mamahaling seda na blusa ay nagsimulang madumihan ng abo at uling, pero hindi siya huminto. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Ito lang ang alam kong paraan para hindi ako tuluyang mawasak, Yakal. Bulong niya habang tumutulo ang luha. Ngayon ko lang na-realize, sa buong buhay ko, ako pala ang totoong pulubi. Dahil wala akong kahit anong maibibigay na kasing halaga ng lugaw na ito. Ngunit sa gitna ng aming pagluluto, isang malakas na tunog ng pagpreno ang narinig. Isang pulis patrol ang huminto sa tapat ng bakuran. Attorney Mendoza, sigaw ng isang pulis. May warrant of arrest kami para sa inyo at sa mga kasama nyo para sa illegal land grabbing at harassment. Nanlaki ang mga mata ni Mendoza. Lumingon siya kay Hiyas. Anong ginawa mo? Ngumiti ng mapait si Hiyas habang hawak ang kanyang cellphone. Bago ako pumasok sa dampa kanina, attorney, tinawagan ko na ang mga awtoridad. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama ko kayong lahat. Pero sa ngayon, gusto ko munang pakainin ang mga taong ito. Hiyas, pinanood ko ang paglayo ng mga ilaw ng police patrol habang dala nila si Attorney Mendoza at ang mga investors na dati kong tinatawag na kaibigan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng sarili kong puso. Isang tibok na puno ng kaba, pagod, at isang uri ng pait na hindi kayang lunurin ng kahit anong mamahaling alak. Ma'am Hiyas, lumingon ako. Isang pulis ang naiwan. Tinitingnan niya ang suot ko, ang blusa kong seda na ngayon ay punit na at puno ng uling at ang aking mga sapatos na baon sa putik. Kailangan niyo pa ring sumama sa presinto bukas para sa formal na deposition, sabi ng pulis. Dahil ikaw ang nag-authorized sa ilang mga dokumento noon, may mga civil cases ka pa rin kailangang harapin. Maaring mawala ang lahat ng natitira mong properties
para pambayad sa mga utang ng kumpanya. Tumango ako ng mahina. Alam ko, wala ka nang matitirahan sa Maynila, ma'am. Na-sequester na ang mansyon niyo sa gintong araw kaninang hapon. Dagdag pa niya bago sumakay sa huling sasakyan. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng bakuran ni Nanay Ginhawa. Ang malaking itim na Mercedes-Benz na dinala ko rito. Hindi na rin yun sa akin. Bukas, kukunin na rin yun ng bangko. Ito na pala ang karma. Hindi ito isang kidlat na tumama sa akin mula sa langit. Ito ay ang dahan-dahang pagtuklap ng lahat ng saplot na akala ko ay nagpapakatao sa akin. Ang pera, ang titulo, ang kapangyarihan, hanggang sa wala nang matira, kundi ang hubad na katotohanan. Ako ay isang babaeng walang kahit ano. Yes. Lumingon ako at nakita si Yakal. Nakatayo siya malapit sa malaking kawa ng arroz caldo. Ang usok mula sa apoy ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Wala na ang galit sa kanyang mga mata, pero wala rin ang pag-ibig na dati ay nakalaan sa akin. Ang tanging naroon ay ang malalim na distansya. Wala na akong babalikan, Yakal. Bulong ko. Ang mga luha ay muling pumatak. Wala na akong mansyon. Wala na akong kumpanya. Wala na akong kahit anong dangal. Ang dangal ay hindi nawawala. Dahil lang nawalan ka ng pera? Yes. Sagot ni Yakal. Nawawala iyon kapag nakalimutan mong tumingin sa kapwa mo bilang tao. Lumapit si Nanay Ginhawa sa akin. Akala ko ay may sasabihin siyang mga salita ng karunungan, pero wala siyang sinabi. Sa halip iniabot niya sa akin ang isang malaking sandok at isang espongha. Nay? Takang tanong ko. Ang mga kawa na ginamit natin kanina para pakainin ng mga kapitbahay, kailangan niyong hugasan, iha. Sabi ni Nanay nang may banayad ng ngiti. Ang paglilinis ng puso ay nagsisimula sa paglilinis ng mga bagay na nagbigay ng ginhawa sa iba. Natigilan ako. Ako, si Hias Valderrama, maghuhugas ng malalaking kawa na puno ng uling at nanikit na lugaw? Noong nakaraang linggo lang, halos masuka ako nang makita ang dumi sa ilalim ng kuko ni Diwa. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Maayos ang manicure. May suot pa akong isang maliit na diamond ring. Ang huling alahas na hindi ko naisangla. Dahan-dahan, lumapit ako sa lababo na gawa sa semento sa labas ng dampa. Kinuha ko ang kawa. Ang uling ay agad na dumikit sa aking mga daliri. Ang amoy ng lansa at usok ay pumasok sa aking ilong. Sa bawat pagkuskus ko, parang nararamdaman ko ang bawat pang-aalipusta na ginawa ko kay Nanay Ginhawa. Ang bawat patak ng tubig na isinabuboy ko sa kanya noon, tila bumabalik sa akin ngayon bilang pawis at luha. Masakit ang likod ko. Mahapdi ang aking mga kamay. Pero sa bawat dumi na natatanggal ko sa kawa, may kakaibang pakiramdam na unti-unting gumagaan ang loob ko. Tulungan na kita, sabi ng isang boses sa tabi ko. Si Diwa. Kasama rin pala siya rito. Nakita ko siyang nagdadala ng mga malinis na pinggan. Diwa, sorry, sabi ko. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sorry sa lahat ng pagsisigaw ko sa'yo. Sa lahat ng pagtrato ko sa'yo na parang hindi ka tao. Tumigil si Diwa sa paglalakad at tiningnan ako. Ma'am, sa totoo lang, galit na galit ako sa inyo noon. Pero sabi ni Nanay Ginhawa, ang pagtatanim ng galit ay parang pagdadala ng mabigat na bato habang lumalangoy. Mas pinipili ko pong lumutang. Ipinagpatuloy namin ang paglilinis hanggang sa sumikat ang araw. Ang baryo payapa ay nagsisimulang magising. Ang mga bata ay nagtatakbuhan patungo sa aming bakuran. Bit-bit ang kanilang sariling mga mangkok. Yakal, Nanay Ginhawa, may pagkain pa po ba? Masayang sigaw ng mga bata. Nakita ko si Yakal na lumabas. Suot ang isang lumang t-shirt at isang apron na gawa sa sako. Nakangiti siya. Isang totoong nangiti. Meron pa. Pipila ng maayos. Sigaw ni Yakal. Tumingin siya sa akin.
Iyas, tapos mo na ba ang mga kawa? Kailangan na nating magluto ng almusal para sa mga bata. Tumayo ako, pinahid ang pawis sa aking noo gamit ang braso na puno ng uling. Tapos na yakal, anong susunod? Sa unang pagkakataon, hindi ako nag-utos. Sa unang pagkakataon, ako ang naghihintay ng utos. At habang nakatayo ako roon, sa gitna ng kahirapan ng probinsya, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mansyon sa gintong araw. Naramdaman ko na kailangan nila ako, hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa serbisyo ko. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay muling nagulo ng isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng bakuran. Isang sasakyang mula sa Maynila. Isang reporter na may dalang kamera. Mr. Yakal Valderrama, Ma'am Hias, totoo po ba ang balita na nagtatago kayo rito matapos ang iskandalo sa kumpanya? Ang pagkislap ng lente ng kamera ay hindi na katulad ng flash sa mga red carpet event na dinaluhan ko noon. Ngayon, ang liwanag na ito ay tila isang mapanghusgang mata na pilit na binubuksan ang mga sugat na sinubukan naming hilumin dito sa Baryo Payapa. Sir Yakal, Ma'am Hias, totoo po ba na naghihirap na kayo? Totoo po ba na ang dating CEO ng Valderrama Development ay nagluluto na lang ng lugaw sa probinsya? Ang tanong ng reporter ay mabilis at tila walang preno. Hinarang ko ang aking katawan sa harap ni Nanay at Hiyas. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Hiyas na nakahawak sa laylayan ng aking t-shirt. Ang kanyang mukha na walang ayos ay pilit niyang itinago sa aking likuran. Umalis na kayo, mahina kong sabi. Wala kaming sasabihin. Pero sir, ang publiko ay gustong malaman, ang pagbagsak niyo ba ay dahil sa karma? Dagdag pa ng reporter habang itinatapat ang microphone sa akin. Isang hakbang na lang at baka mawalan na ako ng pasensya. Ngunit bago pa ako makagawa ng hakbang, naramdaman ko ang isang mainit na palad sa aking braso. Si Nanay Ginhawa. Lumabas si Nanay, dala ang kanyang gasera kahit maliwanag na ang sikat ng araw. Tiningnan niya ang reporter, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pag-unawa. Anak, tawag ni Nanay sa reporter. Naglakbay kayo ng malayo mula sa syudad. Siguradong gutom kayo. Halina muna kayo sa aming hapag. May mainit na arroz kaldo pa kami. Natigilan ang reporter. Ang cameraman ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang kagamitan. Inaasahan nila ang isang eskandalo, isang pagsabog ng galit, o marahil ay pagmamakaawa. Pero ang inialok sa kanila ay isang mangkok ng lugaw. Lola, nagtatrabaho lang po kami. Nauutal na sabi ng reporter. Alam ko anak, lahat tayo ay nagtatrabaho para mabuhay, sagot ni Nanay. Pero bago ang trabaho, tayo ay tao muna. At ang tao, kapag nagugutom kailangang pakainin. Kapag naliligaw, kailangang ituro ang daan, pabalik sa puso. Dahan-dahang lumapit ang media team. Umupo sila sa mahabang lamesang kawayan na ginawa ko noong nakaraang linggo. Doon, sa gitna ng usok ng kahoy at amoy ng luya, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Inabutan sila ni Hiyas ng mga mangkok. Nakita ko ang gulat sa mga mata ng reporter nang makitang ang dating ice queen ng Makati ay maingat na naglalagay ng itlog at bawang sa kanilang pagkain. Ma'am Hiyas, bakit po kayo nandito? Tanong ng reporter sa mas mahinahong tono. Tumigil si Hiyas at tumingin kay Nanay Ginhawa bago sumagot. Nandito ako dahil dito ko lang nahanap ang totoong yaman. Ang mansyon ko noon ay puno ng ginto, pero ang hapag na ito, puno ito ng buhay. Humarap ako sa kamera, pero sa pagkakataong ito, hindi para magtago, kundi para magsalita ng katotohanan. Sinasabi niyo na bumagsak ako. Simula ko. Pero ang totoo, ngayon lang ako nakatayo. Ang pagiging CEO ay isang titulo lang na pwedeng bawiin ng bangko sa loob ng isang araw. Pero ang pagiging anak, ang paggalang sa magulang, at ang pagtulong sa kapwa,
Iyan ang mga bagay na hindi kailanman mababali ng kahit anong krisis sa ekonomiya. Sa araw na yon, ang balitang lumabas sa telebisyon ay hindi tungkol sa pagbagsak ng mga balderrama. Ito ay tungkol sa pagsilang ng hapag ng pagpapatawad. Lumipas ang mga buwan. Ang munting dampa ni Nanay Ginhawa ay naging isang komunidad. Sa tulong ng mga donasyon mula sa mga taong naantig sa kwento, nakapagtayo kami ng isang maayos na kusina para sa mga nagugutom sa aming bayan. Tinawag namin itong ang sulok ng respeto. Si Hiyas ay hindi na bumalik sa Maynila. Hinarap niya ang lahat ng kanyang civil cases at sa halip na kulungan, ang sentensya niya ay community service sa sarili naming bayan. Siya na ngayon ang nagtuturo sa mga bata sa baryo kung paano magbasa at magsulat. Ang kanyang mga kamay ay hindi na makinis. Puno na ito ng marka ng pagtatrabaho. Pero ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa totoong kaligayahan. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakita ko si Nanay Ginhawa na nakaupo sa veranda. Pinapanood ang mga bata na masayang kumakain sa aming bakuran. Lumapit ako sa kanya, bit-bit ang isang palanggana ng mainit na tubig. Lumuhod ako sa kanyang harapan. "Yakal anak, ano ang ginagawa mo?" tanong niya. "Nay," sabi ko habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang tsinelas. Masyadong malayo na ang nilakbay ng mga paang ito para sa akin. Hayaan niyo namang ako ang maghugas sa kanila ngayon. Habang pinupunasan ko ang mga paa ni Nanay, naramdaman ko ang isang patak ng luha sa aking ulo. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng isang inang nakita nang nagbunga ang lahat ng kanyang sakripisyo. Tumingin ako sa langit. Ang kulay kahel na abot-tanaw ay tila isang pangako. Isang pangako na kahit gaano man tayo kalayo mapadpad, kahit gaano man tayo kalunod sa ambisyon at yaman, palaging may daan pabalik sa piling ng ating mga magulang. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang pamana na maiiwan natin sa mundong ito ay hindi ang mga gusaling itinayo natin, kundi ang pag-ibig at respetong ibinigay natin sa mga taong nagbigay sa atin ng buhay. Ang hapag ay laging nakahanda, ang pinto ay laging bukas, at ang pagpapatawad ay laging naghihintay para sa mga anak na marunong nang lumingon sa kanilang pinanggalingan. Ang kwento ni Yakal at Nanay Ginhawa ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng ating narating, kundi sa kung paano natin pinahahalagahan ang mga taong naging pundasyon ng ating buhay. Ang pera ay madaling makuha at madaling mawala, ngunit ang dangal at ang pagmamahal sa magulang ay mga kayamanang dadalhin natin hanggang sa kabilang buhay. Huwag nating hintayin na mawala ang lahat bago tayo matutong lumingon at humingi ng tawad. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig sa aming kwento ngayong araw. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa buhay ni Yakal, Nanay Ginhawa at Hiyas. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Yakal? At sa inyong palagay, sapat na ba ang naging pagbabago ni Hiyas? I-comment niyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba. Binabasa po namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!